Dito po muna tayo, sir, sa naging desisyon po ng COMELEC na kanselahin nga po ang rehistro ng Pilipinas Babangon Muli o PBBM Party List bilang regional political party. Ano po ang naging basihan ng COMELEC sa desisyon na ito? Sapagkat sabi nyo nga po sila isang regional political party, sabi po ng COMELEC division namin, kung regional political parties yan, dapat nag-i-exist yan sa region, dapat ang mga members niya ay from the region, dapat ang mga officers niya ay from the region, at siyempre dapat lalong-lalo na ang mga nominees niya ay from the region. Siyempre yun ang ire-representa mo. Ngayon po ay yung po sa petition, nakita po ng COMELEC division na lumalabas lahat po ng mga nominado po nila ay wala man lang nanggaling mula doon sa rehiyon. Nanggaling po ito sa iba't ibang lugar, lalong-lalo na sa bandang area ng Abra, merong isang Quezon City. So parang lumalabas, parang nagkaroon po ng massive misrepresentation yung party list dahil nga po sa hindi sila nakapagsabi ng katotohanan. Nung nagpapa-accredit, sinasabi ganito, ang pinoprovide ng mga dokumento, yes, para sa region. Pero nung palang ma-accredit na, bigla pong naisabit na, lalo na yung mga nominees na maaari magrepresenta doon sa political party na naging party list na ito ay hindi po mula sa region mismo. Okay. Attorney, yung binabanggit nyo po na sinasabi ninyo nga na karamihan po dun sa mga nominees ay galing sa Abra, merong galing sa Cagayan, meron din pong isa na galing sa Quezon City. So, dun po sa vetting process po sa party list system ng COMELEC, bago pa po sila maging kasama bilang, o bago ba registered itong party list, nagkaroon po ba tayo ng pagkukulang dun sa part na iyon? Sa ating pong palagay, wala sapagkat nagkaroon po ng tinatawag na verification na existence. Yan po ay isa sa mga requirements ng party list system o ng party list law kahit yung desisyon ng Korte Suprema. Inaalam kung talaga bang nag-i-exist yung party list na yan doon sa region na yan. Pero syempre po yung pagsasubmit kasi ng nominees, ibang period po yan eh. Ginagawa po yung pagsasubmit ng nominees after the accreditation ng isang party list. And therefore, doon sa after the accreditation, hindi na po siya part ng mismo accreditation process. Minsan nagsasabit sila ng kanilang list. Pag tinanong mo, siyempre yun muna ay hindi pa final dahil nga sa hindi pa naman sila accredited. After ma-accredit, biglang nagbabago ngayon yung mga nominees. Diyan po nahuhuli. Yun ang kadahilanan kung bakit ni-require natin na i-publish yung lahat ng mga nominees ng lahat ng party list for the first time, kasama na rin yung mga background po nila at saka yung mga certificates of acceptance and nomination. Sige, klaruhin ko lang muna, Chairman, na ito pong desisyon ng isa pong division ay hindi pa po final and may be subject to motion for reconsideration. Tama po, Sir Ted. Sa motion for reconsideration, COMELEC and Bank naman ang magdidesisyon po nito. And at any time, they can always go to the Supreme Court to seek relief. Tama po kayo, Sir Ted. And at any time also, kung sakasakaling pending ang case sa amin, halimbawa hindi nadidesisyonan o kaya nadesisyonan, pwede kami mag-suspend ng proklamasyon ng mga kandidato, party list man o tao na hindi maproklama kung sila ay mananalo. Okay, para lang ho ito klaro hindi pa ito final and we are discussing this lang po bilang informasyon at edukasyon tungkol po sa party list system election. At by the way, kami po tumatawag po sa panig ng party list na ito para makuha po ang kanilang side dito po sa isyong ito.